Dalang kulay face mask. Harapan ako inas. Santos siya ngaram sikat na namin tating panagagi. Good afternoon sa lahat na nandirito at of course tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon na nagagastos po natin yung ating oras sa paglilingkod sa Kanya. Itong palagay ko, ito na yung pangatlo ating pagsasalita mamaya 5 o'clock, balik kami ng Alcala at mayroon pa po tayong worship doon ng hapon kasi may mga hindi nakasamba at ako'y nagpapasalamat sapagkat ako'y naimbitahan ng ating mga kapatid na naglilingkod dito at ganun din ay sila rin yung nag-imbita kanina doon sa Lingayen sa kanilang ika-15 anibersaryo doon sa Lingayen. At marami dito ang ating kakilala na, of course, yung mga dating nakakasama na natin sa Lingayen, sa Bugalyon. Of course, sila Brother Jonas at kanilang may bahay ay simulat pagkabata po natin, ay kakilala na po natin sila, nakikita na natin sila. Hindi ko makalimutan na tawag sa amin ni Brother Jonas noon ay mga lahing pikutin. Yan. So, nung mga kabataan pa namin, nung malilit pa kami, ewan ko kasi maliit pa ako hanggang ngayon, hindi ko alam yung height ko noon that time. So, I'm so very thankful na tayo po ay nagkakasama dito at makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos. At of course, ang ating Panginoon ay napakasaya sapagkat alam niya, ano ba yung nilalaman ng puso ng bawat isa sa atin. Unang-una, makasamba sa Kanya, mapapurihan siya at makapaglingkod sa pamamagitan ng mga ganitong gawain. So kanina, nung mga nakaraan, tinanong ko itong mga kasama natin na nag-imbita, ano bang maganda o kailangan ng kongregasyon sa kanila. So ang sabi nila, maganda yung tungkol sa pagsiserve ng bawat isang miyembro. Actually, serving is not only for the ministers, hindi lamang po doon sa mga leaders ng congregation, but also yung paglilingkod po mga kapatid, ito po ay nakaatang sa balikat ng bawat Kristiyano. Ito ay isang obligasyon na kung saan ay mayroon tayong dapat isagawa kung papaanong tayo po ay naglilingkod at isinasagawa, itinatrabaho yung ating kaligtasan, ay gayon din po ay tinatrabaho din po natin yung sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang teksto po natin na titignan ay sa aklat po ng Juan, kabanata po ay 12, at ang talata po ay 26. Himahimayin na dito, tingnan natin kung ano yung mapupulot natin na aral dito. Aklat po ng Juan, kabanata po ay 12, at ang talata po ay 26. Ito po ang pagkakasabi ng ating Panginoon. If anyone serves me, let him follow me. And where I am, there my Christian will be also. If anyone serves me, him my Father will honor. So dito, makikita natin mga kapatid that this verse is usually, or commonly used by many servers or preachers. Palagi natin nababanggit ito, palagi nating nagagamit, lalo ang pinag-uusapan ay paglilingkod sa Panginoon, pagtatrabaho sa ating Panginoon, yung pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. So our topic for this morning is about a call to servanthood. And of course, I believe that this is a timely topic sapagkat this new congregation is really need yung mga pandagdag sa mga kaalaman natin ukol sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon, ano ba yung ireresuba natin dito? What is our proposition or thesis? To see the qualities of the true servants in response to their calling of service through demands. So ano yung mga qualities ng mga alipin ng ating Panginoon Jesucristo bilang tugon doon sa pagkatawag sa paglilingkod sa mga demands niya, Ano ba yung mga demands or ano ba yung mga pangangailangan o kailangan
Ano ba yung kailangan ng Panginoon sa atin bilang isang Kristiyano? So usually, no? Usually, no? And commonly, even my two children, pag tinanong natin sila, sige na, anong gusto mo? Anong gusto mo paglaki mo? Sabi nung isa, gusto kong ganito, no? Gusto ko ng ganito. Daddy, sabi niya, napakaganda. Pero nung nakikita nila, usually, pag nakikita nila yung tatay nila, no, na naglilingkod sa Panginoon, yung isa, yung panganay namin, magbabagong isip. Daddy, I want also to become a preacher. No? Maganda, no? Pero sana yung ganong kaisipan ay tuloy-tuloy sa kanya, no? At usually, pag nagtatanong tayo, even me, no, during my childhood, pag tinatanong ako ng father ko, anong gusto mong maging? Pagka minsan naiiwan ko yung gusto kong maging ministro rin o tagapaglingkod, ano? So, dyan usually na makikita natin, namimili tayo ng mga iba't ibang kurso natin, pero hindi porke namili tayo ng ibang kurso natin ay hindi na tayo pwedeng makapaglingkod, ano? So, of course, as well as you are working for the Lord, even you are involved in a secular work, still the word serving ay nandiyan palagi, no? So, servanthood usually starts in the mind. And of course, usually, yung monumento na nanggagaling sa kaisipan natin, yung salitang I, me, mine, and myself is no place in servanthood. So, let us put our interest, no, of others in the centers of our decision. So, meron tayong apat na D, no, na titignan dito na pwedeng makatulong. Unang-una, the definition of terms, and number 2, the demands of servanthood, number 3 is the dedication, and number 3 is the decision. So, unang-una, what is the definition of terms? Kung titingnan natin, the call of servanthood. So, the definition given by the dictionary, doon sa salitang call, it is a command, no, or a request, and to come or to be present, to cause to come or to summon to particular activity. Pag sinabi natin, nabanggit natin yung salitang call, ang binibigay ng diksyonaryo na definition ay to command or a request. At sa iba pa, sabi niya, to come or to be present, to cause to come, or to summon in a particular activity. Ibig sabihin, of course, the work, no, of the church, no, or yung trabaho ng iglesia, it is a particular activity na kung saan, based upon the definition of dictionary, the word call is, we must always there or we must always present in this activity, no? So, yung salitang servanthood, ano yung definition ng dictionary? Sabi niya dito, binabanggit, one that serve others, especially one that performs duties about person or home of a master or personal employer. Ngayon, kung titingnan natin yung una na definition niya for a pertinent meaning, one that serves others. So, ibig sabihin, yung pagiging servant, no, ng ating Panginoon, alipin ng ating Panginoon, not ourselves, no, hindi yung sarili po na pinaglilingkudan natin, kundi naglilingkod tayo, of course, given na yan sa ating Panginoong Diyos, but we will give our service, no, sa iba. So, pinaglilingkuran yung mga iba upang sa ganoon ay makasumpong din sila ng mga aral na pwedeng ikatatag ng kanilang pananampalataya at ganoon din kung paano yung kanilang maturity sa loob ng iglesia ay sa pamamagitan ng pangtulong ng mga nagtuturo sa kanila. How about the divine word definition? May PowerPoint tayo tungkol dito, no? About dito. The divine word definition, kanina nakita natin yung dictionary definition of the word call or yung servanthood. Now, let us look on the divine word definition. So, this is the working definition of the word call ay makikita natin mga kapatid sa aklat po ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 14, ano? 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. Ito yung pamamahayag ni Apostol Pablo ukol sa salitang call. Chapter 2 verse 14. Sabi niya, to which He called you by our gospel
for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Now, kung titingnan natin yung tinatawag na the sectional context, no, of this verse, of this chapter, no, we can see that there was a great apostasy, no, na mangyayari at nangyari sa mga nakaraan. And here we can see that the Apostle Paul, no, the Apostle Pablo, nung siya ay nangaral ukol sa pagiging alipin ni Kristo, sabi niya, we must stand fast. So this is a sectional, no, context na pwede nating makita. And of course, the working definition of the word call ay makikita natin dyan po sa verse 14. Sabi niya, to which He called you by our gospel for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. So we are called by the gospel that we must obtain the glory of our Lord Jesus Christ. Now, if we are called by this gospel, we must also help those people who wants to seek, no? Yung mga gustong makasumpong din, no, ng katotohanan sa pamamagitan ng ebanghelyo na nasa sa atin. Kung tayo po ay natawag sa pamamagitan ng ebanghelyo, ay ganun din po ang kailangan nating ibahagi o kailangan gawin para matawag yung mga ibang tao sa pamamagitan ng ebanghelyo ng ating Panginoon Diyos. And of course, this is a heavenly calling. Another, no, the divine word definition of the word servanthood. So, first of all, makikita natin mga kapatid, Jesus Himself is the best definition of servanthood, no? Yan, kung titingnan natin doon sa kanyang pangangaral in His earthly ministry, no, from doon sa book of Mark, chapter 10 verse 45, Matthew chapter 20 verses 26 to 28, makikita natin that itong ating Panginoong Kristo na siyang nagbigay ng ganitong pangangaral, siya mismo ang nagpakita. No? Ipinakita niya kung paano siya nangaral, ipinakita niya kung paano niya ginibap yung nasa sa kanya, ipinakita niya, kinuha niya yung talagang pagiging isang alipin upang makapaglingkod sa tao in His earthly ministry. Now, we can also see doon sa Matthew chapter 20 verses 26 to 28 that according to the Young Literal Translation, the word servant there is also called a minister or a ministrant. Wherein we, no? We, yung mga naglilingkod sa ating Panginoon ay tinatawag na ministro or yung tinatawag na servant, no? Or alipin ng ating Panginoon. So kung tayo ay naging alipin at nangangaral tayo, no, gamit ang salita ng ating Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, we are servant or alipin tayo ng salita ng ating Panginoon at alipin tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, in our second point, ano yung mga demands ng pagiging isang alipin? First of all, in our point 1, the definition of terms na ginamit natin sa title natin. Number 2, the demands of servanthood. Pag sinabi nating demands, according to a dictionary, it is a need, sabi niya. A necessity, a must, sabi niya. No? So, need, necessity, must, it is a requirement. Now, kung titingnan natin in verb form, sabi niya dito, required, it is an order. Na ibig sabihin, kung titignan natin, nire-require tayo. No? Inorderan tayo, no, ng ating Panginoon na kailangan gawin yung mga bagay na kinakailangan ayon sa kanyang pag-uutos sa atin bilang kanyang alipin. So doon sa isang definition, sabi niya ay kailangan ito is need, necessity or a must. No? Bakit? Ay alam natin sa mundo natin mga kapatid, magulo, no? This world is already old. Alam natin na napakaraming mga kalamidad na dumadaan sa atin. Hindi natin alam. Maraming mga tao na nawawalan ng buhay, no? Na hindi nakakarinig ng salita ng Panginoon. Maraming tao na sila ay nagsasuffer pero hindi nila alam sometimes makakarinig tayo. Bakit, Panginoon? Sinisisi nilang Panginoon. Bakit binigyan mo kami ng ganitong pasanin? No? Pero kung siguro naiintindihan nila yung salita ng ating Panginoong Jesucristo, alam nila na ito'y isang unos sa kanilang buhay na lalong magmumotivate sa kanila
lalong tatatag yung kanilang mga pananampalataya. Now, doon sa binanggit natin, doon sa John chapter 12 verse 26, no, sa Revised Standard Version, maganda yung pagkakasabi doon sa isang banda, no? If anyone serves me, sabi niya, he must, no? He must follow me, no? Oh, the word must ginamit doon sa Revised Standard Version ng Biblia, na kung saan tayong mga Kristiyano, no, na naglilingkod, na itinuturing natin yung ating sarili na alipin ni Kristo. So we must put our faithful service. No? Kasi yung phrase doon na binanggit niya na, if any man serve me. No? So let us put our heart, our faithful service to the Lord and to the people na nangangailangan ng ating servisyo. No? And of course, service shows the importance of person you are serving. Diba? Awan tigon, no dyan Ilocano, awan tigong gunana, no? Ipagsiserbihan tayo, diyay bagi tayo. No? Tama ba, Ilocano? No? Hanggang po sugong barato dyan Pangasinan, di ba? Hanggang po, wala malaki pa resulta, no? Sa ipang-serbihan tayo, sarili tayo. Di ba? Tayo antas, sisirbihan tayo sarili tayo, di ba? Hanggang po nanangnan, no? Pero kung titingnan natin, if we give our attention or faithful service to others, makikita natin yung resulta, no? Pwede tayong maka-affect sa kanila, no? Maka-influence sa kanila, sa mga kapatid na maaring mahina sa pananampalataya. Mahikayat natin sila sa paglilingkod na dati ay nagmumukmok o hindi nagagamit yung talent sa paglilingkod na ibinigay ng Diyos sa kanya. Pero pag na-influensyahan natin sila, ay mas napakaganda. Did you know, no? Itong mga naging estudyante namin, sabi nila, pag nag-message sila, kami, kumusta naman ang trabaho nyo sa of course, Dumalandan and others. Maganda po sir, sabi niya. Marami kami na naglilingkod, maganda yan. At nai-encourage din kami sa mga kasama namin na taga ECU. So sabi ko, napakaganda, maganda yan. At least nag-i-encourage yan ang bawat isa sa inyo. Natututo ang bawat isa sa inyo gamit ang mga talent na ibinigay ng ating Panginoong Diyos sa inyo. Saan? Saan nagagamit? Diba? Sa paglilingkod sa Panginoon. At kung nagagamit yan sa paglilingkod ng sa Panginoon, makikita natin yung resulta ng inyong mga paglilingkod. Of course, this is the living testimony or living evidence, no? Ebidensya na mayroong kongregasyon sa lugar na ito, at alam natin na kayo ang isa sa mga nagsiserve dito. And also, Christ is the greatest example of service when He shown His humility to His disciples. Ano? So kung titingnan natin yung John chapter, Philippians chapter 2, verses 5 to 8, ano yung sinabi ng Apostol Pablo doon, di ba? Ang ating Panginoong Sos, no? Inubad niya yung kanyang pagiging Diyos, iniwan niya yung kanyang glory, no? At kinuha niya yung anyong tao at nag-anyong alipin, no? At siya ay naglingkod. Ngayon, if Christ is not the best example, no, of His service, sana hindi natin mababasa yung kanyang halimbawa dito. Not only that also, but also in John chapter 13, verse 5, 15, na kung saan si Jesus, no, ay hinugasan niya yung kamay ng kanyang mga alagad. Ano yung ipinapakita noon, mga kapatid? It is a humble service. No, it is a humble service sa kanyang mga alagad. Na siya mismo ang nagpakita, no, kung paano maglingkod, no, sa mga disipulo niya. And even us, we can do the same. We can do likewise, no? Na pwede natin na maibigay ito sa ating Panginoon. Ito nabanggit natin kanina sa Romans chapter 12 verse 1, no? Na sabi doon, i-present natin, no, yung ating katawan, no, bilang buhay na handog, no? For this is your reasonable service. Nabanggit natin, no, yung salitang salitang sacrifice doon, no? It is used in the New Testament 18 times as tusia, and tusiasterion in Greek ay nagamit din na kailangan iliyong buhay, o kailangan in the Old Testament practice na pag sila ay nag-sacrifice doon sa altar ay mayroong buhay na mati-destroy or
mawawala yung animals, ano? Yung ini-offer nila. At yung amoy, no, ng ini-offer na animal na yon ay isang mabangong samyo, no? Sa ating Panginoong Diyos na nakakarating sa Kanya. Ganon din sa ating mga kapatid, no? We can present our body as a living sacrifice. No? Especially, no, sa paglilingkod, pagpapapuri, sa pagsamba, sa lahat na pwedeng magamit ang sarili natin. Yung lakas natin, yung panahon natin, no, yung talent natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. I also used Ephesians chapter 6, 5 to 7 about how do we do our service, no, for the Lord, or of course sabi doon kasi it talks about the relationship between the master and the servant, and of course the principle there is kung paano din natin magamit, no, yung ating magandang paglilingkod, no, sa ating master, sa ating Panginoong Jesucristo, na kahit wala siya, no, kahit na alam natin na wala siya sa tabi natin physically, hindi natin siya nakikita, no, pero nagtatrabaho pa rin tayo, no, ganun din when it comes to a servant-master relationship, no, na kahit na hindi tayo nakikita na nagtatrabaho, na walang, sinabi natin kanina, walang nakaka-appreciate, walang nag-a-appreciate, nagtatrabaho tayo, are serving for to God, no? Hindi naman sa tao. Or else the Apostle Paul questioned that in his writings in the book of Galatians. So, next mga kapatid, dito sa full sacrifice, let him follow me, sabi niya doon, no? Doon sa the same verse. Sacrifice demonstrate our willingness and love for others than yourself, no? Yung sakripisyo, no, it demonstrate our willingness, yung pagkukusa natin, yung pagmamahal natin saan, kanino, sa iba, no, kaysa sa ating mga sarili, no? Sabi nga doon sa Luke chapter 9 verse 23, no, we must follow Christ or imitate Christ through what? Through denying our self, no, and take up our cross, no, daily. So that is one of the marks of a discipleship, no, na makikita natin dito. When it comes to itong salitang sacrifice, one of an American friend, sabi niya, nag-ask ako ng ano ba yung mga magagandang pwedeng istorya na nangyari diyan na pwedeng maikarga dito sa regarding sa sacrifice. Sabi niya nung nagkaroon ng Russian War, no? I think that's 1945 siguro, no? Sabi may mga naglilingkod na, no, na Kristiyano doon sa Russia, no? And one of the Christians na nandoon ay taga Canada at nag-migrate dito sa Amerika, sa parting Michigan, ano? Sabi niya, mayroong isang kwarto doon, may mga Kristiyano, grupo ng mga Kristiyano na naglilingkod, no? Despite of the threats, no, na pwedeng mangyari sa kanila, pasabugin, or alam naman natin that Russia at that time is a communist country, ano? Talagang bawal. Pero masigasig yung mga kapatid. And dumating yung punto, sabi ng isang kapatid na ito, na pinuntahan sila ng mga sundalo, no? From the United States and other states, no, or country, pinuntahan sila doon. No, anong sabi nung nila, yung commanding officer nila, sabi niya, ito isang labag, no, sa estadong ito. No, pero sabi niya, I will give you 5 minutes to leave this place. Sabi nung commanding officer. At sabi nung yung mga iba, dahil natakot sila, umalis sila. No? And may mga naiwan. At sa ikalawang pagkakataon, sinabi ng officer na ito, so I told you, sabi niya, to leave this place or else, may mayroong mangyayari sa inyo. No? At sa mga sumunod, sa anong sabi ng officer, this is the time, no, na dahil sa katigasan ng inyong ulo at binibigyan kayo ng pagkakataon na lisanin ang lugar na ito. Ngayon, this is your price. No, ito yung premium ninyo. Talagang akala ng mga kapatid, babarilin sila. Ilan ang naiwan? Sabi ni Brother John,
no? Jan, Brother John from Indiana, sabi niya, ay kunti lang ang natira doon. No? Nasa 6 lang ang natira. Kasama yung mga ngaral. Oh, nung natira sila, anong sinabi ng preacher? Anong sinabi ng commanding officer? Okay? Siyempre, kasi ayaw niyong umalis. Sabi niya, you close the door and let us worship together. See? So, di ba? Despite of the threats, no? Na pwede silang patay na hindi nila alam na yung commanding officer pala na ito isang kapatid sa iglesia. Yung mga iba ay, of course, maaring hindi Kristiyano, pero nakita natin kung paano nila ibigay yung kanilang buhay despite of this threats of their lives, ano? So napakaganda. At itong kapatid na ito na nag-send sa akin ng napakagandang news, ng napakagandang halimbawang istoryang ito, ay tatay niya yung commanding officer na iyon. See? So pag kami sa binabasa ko inuulit-ulit ito, parang nakakaiyak na tingnan, no? Makikita natin yung desire ng mga kapatid, no, sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ikatlo, no? Tingnan natin, no? How dedicated I am bilang isang alipin ni Kristo. No? So, how dedicated I am. So, the dedication. Sa paglilingkod kaya, makikita yung dedication natin. No? So, what is the meaning of the word dedication? Sabi dito, a feeling of support for or loyalty to someone or something, the quality or state of being dedicated to a person, group, cause, or self-sacrificing or devotion. No? Ngayon, kung titingnan natin ito yung salitang dedication, mga kapatid, makikita natin yung sakripisyo ng isang ministro. Sabi na natin, ministro, even with or without. Diba? Ito, nagkakaintindihan kami ni Brother Jonas dyan. Even with or without. No? So, bakit? Akin, natin tanagagi. Yung amay panaglingkod tayo kasi Diyos katawan, at basi, at samay, labay, basi, at samay, pantawag to si katay. So, ang tulabay to ni bagay, at ating tanagagi ay. No? Ang tulabay to ni baga. So, amay loyalty tayo, no? Amay panaglingkod tayo, no? At Diyos siya katawan, at basi, at samay, labay, no? Base doon sa gusto ng ating Panginoon, yaman lingkod tayo, even you have or you have not. Even with or without. No? So, the quality of state of being dedicated to a person, group, of course, pag technically, ilagay natin, church, or is self-sacrificing devotion, it might be doon sa mga trabaho ng iglesia or activities ng iglesia na kahit na hirap tayo, mga kapatid, no? I-entertain, isusami sarili tayo. At panaglingkod at Diyos siya, katawan. So whatever they do, servants do it with all their heart, and the size of the task is irrelevant. Sabi niya, the only issue is, and does it need to be done? So ang tilabay ito ni Bagayoy, whatever they do, servants do it with all their heart. Sabi, ignore natin, no? Yung size of the task or ano ba susamay na accomplishment mo, no? O anto susamay nagawan mo gaano ka balod, gaano ka mulag. Sa importante kwanto di ay may pusom no in termo of serbisyo Diyos siya katawan at nanangnan susamay pagiging alipin. No? Akin, watang kasi susamay sakripisyo. Nasa kaya managlingkor at Diyos siya katawan. One of the missionaries from this Southeast Asia, no? Ang tawag nila dito Far East. So Brother Ira Rice Jr., no? Sa kanyang libro, no? Isa sa kanyang mga libro na naisulat nung buhay pa siya is he was a missionary in Malaysia and in Singapore at doon sa iba't ibang country. Actually, nakapunta na siya one time sa Pilipinas. Napakaganda, no? Yung encouraging words niya, no? During his missionary work, sabi niya, yes, I have no house. Sabi niya, yes, I have no car. I have nothing. Sabi niya. Pagdating ko doon sa lugar namin, I have nothing. Sabi niya. Pero hindi bale, no? Kasi pagdating ng panahon, sabi niya, I have something there. No? Mayroon naman akong bahay doon na napakalaki. At yun ang titirhan natin, mga kapatid. Ngayon, kung paano ihahanda ng Panginoon yan, at kung ihahanda niya yan, at walang titira doon, hindi ba masasayang yun kung sakali? Itrato natin ng very common or label ng kaisipan natin bilang tao. Di ba? Ako gamay mo sumampagaway abong ko na ako panayaman. Di ba?
Ako gamay mo sumampaga mo ang kapoy pamilya na malaya, di ba? O tama, si Kristo, no? Ya katawan tayo, no? Di ba? Juan 14, 1 hanggang 2, di ba? Huwag mabagabag ang puso ng bawat sa inyo, manampalataya kayo sa akin, manampalataya kayo sa Ama, manampalataya kayo sa akin, and in my Father's house, sa bahay ng aking Ama, kamaya-maya, abong, kwanto, no? Maraming silid. Hindi ba sinasabi ko sa inyo na ipaghahanda ko kayo at makakasama niyo ako? Kwanto? Di ba? Siya pa, sabi tutukin to makakasama to eh. Di ba, irami ununor si kato, irami aripan to, iraramay uduunor at panlabayan, ng katawan tayo sa Kristo. Timan tayo, ating panagagi. So, antuman suira na bilay tayo. Antuman suira, no? Ano man yung hirap na nararanasan natin ngayon, this is a temporary sufferings. No? Temporary labat iraraya. No? Log ignorant, ang sa isang karakapan or sa isang kamirapan, nahihirapan na tayo dito, tapos lalong mahihirapan tayo pagdating ng panahon. No? On the day of finality. No? Pagdating ng finality, no, nahirapan tila sa bilay, nahirapan tinid man, medyo wali problema. No? So, ang tila ba ito ni baga ating tanagagi, ito tayo. So, dedikasyon tayo Diyos sa katawan. No? Panaglingkod tayo, panagsamba tayo, anusan tayo na ba? No? Itir tayo. So, bilay tayo o Diyos ya, katawan. At huli at kaapat mga kapatid, ay yung decision. No? So, doon sa John chapter 12 verse 26, parehong bersikulo, in the 20th century of the New Testament, over the New Testament, sa ang pagkakasali nito, sabi doon, if anyone ready to serve me, let him follow me. So, ang gusto kong i-emphasize dito na sa translation na ito mga kapatid, yung salitang ready. No? May ready. No? So, being a servant is not an easy task. Like easy to in or easy to out. No? So, napakaraming mga seryosong responsibilidad, no? And this will ask us, no, to make our strong decision, no? Nakaupo lang tuso sa may matatag, matibay, no? Malot. Yeah? Decision tayo. It is not to make contingent word na English, you know, in matters of decision, it is not taken for granted, no? So, alawang ginalaw-galaw pantod Pangasinan, no? Alawang ginalaw-galaw. So sa may panangitan na decision when it comes to pagsunod sa ating Panginoon. So actually yung John chapter 12 verse 26 at Luke chapter 9 verse 24, mayroong malaking resemblance ito. No, because in John 12:26 it talks about servanthood. And of course in Luke chapter 9 verse 24, it talks about the discipleship. Ano, servanthood and discipleship, kung titignan natin, based on some of the research, no, ng mga magagaling na mga kapatid, ay mayroong malaking similar ito, pagkakamuka ito, no, sapagkat yung pagtrabaho ay usually iisa ang kanyang patutunguhan. Kaya nga, nung ang ating Panginoon Kristo, no, nagkaroon ng malaking katanungan, no, diyan sa John chapter 6, verse 66. Ang agawa dita, natating tanagagi. No? John chapter 6, verse 66. Second to, from that time, many of his disciples went back and walked with him no more. Again, igapupitan, verse 60, palusab, no? Nagkaroon ng yung pagka-turn away, no? Na nung narinig nila yung mga salaysay ng ating Panginoon ukol sa paglilingkod, iramay arong sa ininunod ta, ay may rap. Diba? Saan ka may rapan manaya? May rap. No? Nag-Ilocano ka, ay narinig ka. Is that so? May rap kasi? Mahirap kaya? Kaya nga doon sa verse 66, ito yung resulta ng kanilang negative na kaisipan. Sabi niya dito, from that time, no? Sa oras na iyan, maraming kanyang mga alipin, no? Mga lingkod, na sila ay nagsipatalikod at umalis. No? At hindi nakisama sa kanya. No? And of course, then Jesus said to the 12, do you also want to go away? Magandang sermon ito. No? Do you want also to go away? No?
Nung tinawag to tayo si Kristo, tinawag tayo ng ating Panginoon sa paglilingkod. Do we want also to go away? Tayo na nagtibat kasi. Si katawan tayo si Kristo, si katuat, tinawag to tayo. Umuna tating tanagagi at, andi, no or else, ang sinagawad itan, singa tayo tinanggihan susamay marakop yung imbitasyon. Personal yung imbitasyon ng katawan tayo Kristo Kristo. Of course, nabasa na natin kanina, Luke chapter 9 verse 23, no? If we want to follow Him, no? Let us deny ourselves, no? Kailangan natin i-deny yung ating mga sarili. Yan, nakita natin mga kapatid, no? Yung apat, no? Simpleng apat na letter T. No? Of course, the definition of terms, alam natin na nakapulot tayo doon from the dictionary definition, the divine definition, or from the Word of God. And of course, nakita din natin yung demands, no? Pagdating doon sa usaping servanthood, of course, yung this is dedication, no? Ng isang mangangaral, also doon sa decision. Ayan. Let me end this sermon in a story, no? Na kung saan this story is really an exact, no? Story to this lesson, no? So yung isang hari, nag-utos ng kanyang mga tauhan, no? Na pumunta, 3 tauhan na pumunta doon sa balon. At doon sa balon na yon, sabi niya, ang utos niya, instruction niya, sige, alisan nyo ng tubig ang balon na ito. Pero ang problema, nagkaroon ng problema yung mga iba. Bakit? Kasi ang binigyan ng kanilang master yung may timbay, abutaw-butaw, nakalabutaw to, no? Yan, tutulag, ano? So, habang ikalanda, so pumunta yung kanyang alipin, no? Tinatanggal nila yung tubig, no? Ay yung dalawa, complain, ano ba yung, hari natin, bakit nag-utos na tanggalin yung tubig, pero, ang ibinigay naman, ay bukas. Di ba? So, natismaya yung dalawa. Nakalsuanos na, no? Nakalsuanos na, nawala yung kanilang tiyaga. So, yung isa, nagdiretso, no? So, inanusan to. Nainikaw sa summit, ano? And then, nung kunti na yung tubig, may nararamdaman siya. Doon pala sa pinakalas, may mga, may mga brilyantes, no? Yan kaya pala ibinigay yung may butas na butas para, no, inkaorto, no? Pag tumingkor itong Tagalog. No, inkaorto, natila kiraramay, kayamanan di managtimba, para maiwan yung mga brilyante doon sa kanyang ginamit, no? At matanggalan ng tubig, no? So, noon lang tayo, no? Kung titingnan natin, yung makikita nating lesson doon mga kapatid, no? Kung mayroon tayong sikap at tiyaga, no? Pagdating sa mga ganitong gawain. At pagdating doon sa kautusan, marahil sabihin na natin mahirap doon sa kalidad na mayroon tayo. Kapasidad na mayroon tayo, abilidad na mayroon tayo. Pero, dati anos tayo, wala so anos tayo. No? Mayroon tayong tiyaga. Ginawa natin ito, tinapad natin ito, diniritso natin ito. And the reward is waiting. No? And the reward is waiting. Of course, the word crown, usually na nagagamit natin, it is translated in Greek is dalawa yata, no? Ang translation niya is a diadem at yung isa is Stephanos, no? So, kung titingnan natin yung dalawang ito, mas maganda kung matanggap natin yung reward natin, no? Yung crown na hinihintay natin, na ibibigay ng Diyos sa atin. Nung nawa mga kapatid, no? Ang lesson nating pinresinta sa araw na ito, sa hapong ito, I hope na nakatulong po sa atin, no? Magpatuloy tayo sa paglilingkod, no? Ipagpatuloy natin yung ating pagsamba dito, ipagpatuloy natin yung trabaho natin, no? At huwag natin titignan kung mabagal ba ang resulta, no? Or maring marami or kaunti ang resulta. Ang importante mga kapatid, ginagawa po natin yung obligasyon natin sa paglilingkod. Nawa ang mga lesson ito ay manatili po sa ating kaisipan, nakatulong po sa atin, bagamat napakarami pang encouragement na pwede nating idagdag. Of course, maraming mga nakakatulong dito na pwedeng punan yung mga iyan. No? Hanggang dito na lamang at sana po ay manatili ito ngayon, bukas at magpatuloy ng